May mga bagay tayo na nagagawa maliman o tama, na masasabing hindi sinasadya. Pero minsan may mga sinasadya tayong bagay na iniisip natin na mabuti naman ang kahihinatnan. Ikaw kabarangay, ilang beses ka nang nakagawa ng bagay na hindi mo sinasadya? Dear Papa Dudut, ako po si Mona, 61 taong gulang na. Noong 1 taon po ako nag-retire sa aking pinagtatrabahang kumpanya. At ang ikukwento ko ay nangyari noong taon din na yon. Ako po ay biyuda na, 10 taon na din po ang lumipas. Mahal ko po ang aking nasirang asawa, may anak po kami na babae. Siya po ay si Liza. Dahil Mona po ang pangalan ko, siguro po ay may ideya na kayo na bakit Lisa ang pinangalan ko sa kanya. Opo, dahil po ito sa isang painting. Si Lisa po ay 26 years old na ngayon. Makulit po ang anak ko, Papa Dudut, dahil 10 taon na daw po akong balo ay dapat daw na mag-asawa na uli ako. Pero hindi ko na po hinahanap ang pag-aasawang muli, Papa Dudut. Masaya na ako sa kung anong estado ko ngayon. Masaya na ako na kaming dalawa ang magkasama ng anak ko. Pero sinasabi niya palagi na dahil sa trabaho niya ay hindi naman daw siya palaging nasa bahay at kasama ko. Pinapadala po kasi siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang anak ko para alamin ang lagay ng mga branch ng kumpanya nila. Hindi ko na lamang po babanggatin ang kumpanya, pero maganda po ang trabaho ng anak ko doon at mas maganda po ang sweldo niya. Hindi ko naman po inaasahan ang sweldo niya dahil may sarili naman akong pensyon na matatanggap buwan-buwan. Dahil sa tagal ko din naman pong nagtrabaho. Masaya lamang ako sa magandang sweldo niya dahil mas makakaipon siya habang maaga bago siya makapag-asawa kung sakali. Pero ang pinagtataka ko po ay kung bakit wala pang ipinapakilalang boyfriend sa akin ang anak ko. Ay nako, ayang ka na naman. Alam ko na yung mga ganyan mo. Po? Wala naman po akong sinasabi. Wala pa, pero pasimula ka na. Ma, ano naman ang sasabihin mo? Na mag-asawa na uli ako. Bakit nga po ba hindi pa kayo mag-asawa uli? Bakit mo ba ako pinipilit? Ma, nagtatanong lang ako. Naku, wag ka nga magpatay mali siya dyan. Kaya nga ma, bakit ba ayaw mo pang mag-asawa uli? Gusto mo na bang kalimutan ng papa mo? Ma, hindi naman porke mag-aasawa uli kayo, kakalimutan na natin si Papa. 10 years nang wala si Papa. Siguro naman magiging masaya siya pag nakita niyang masaya kayo. Masaya naman ako ah. Ma, iba yung saya ng may kapartner. Nandiyan ka naman. Ma, palagi akong wala. Madalas wala kayong kasama dito. Ano bang wala? Hindi ba dito natutulog ang pinsan mong si Norma pag umaalis ka? Ma, si Norma ay nagbabantay lang sa inyo. Iba yung partner talaga. Ang kulit mo anak. Ayoko na nga mag-asawa uli. Matanda na ako. Makaka-60 mo pa lang, ano bang matanda dun? Ang matanda yung 300 years old. Tigilan mo nga ako sa pagkapilosopo mo. Ma, si Mang Andy? Parang nakikita ko may gusto sa'yo yun. Ikaw malisyosa ka. Kaibigan ko lang yon. Si Kuya Badong? Ayun, alam ko, nagpaparamdam sa inyo yun. Gusto mo talaga si Badong? Walang trabaho yon. Umaasa lang sa magulang sa edad niyang yon. Kung sa bagay. Si Mang Ilino? Anak? Pa 100 years old na ata yun. Baka bago kami makasal, piyuda na naman ako. Sobra ka ma. Sinasabi ko lang ang totoo, lahat naman tayo papunta ron. Si Kuya Georgie? Ayun, matagal nyo ng kaibigan yun. Kung sa bagay, okay naman si Georgie. Ayan. Pero may taga-makeup ako, taga-tahi ng damit. Ano ka ba? Para lang kami magkumari nun. Ha? Bading po si Kuya Georgie? Mula nung high school pa kami. Bakit po hindi ko alam? Secret lang namin yun. Matagal nang bading si Kuya Georgie? Hanggang ngayon hindi pa nag-a-out? Hoy, pakialam mo ba sa kanya?
Kung lalantad siya, dapat galing sa kanya. Walang karapatan ng kahit sino na ilantad ang pagkatao ng sino man. Natanong ko lang naman po. Masyado kang maraming tanong. Nasabi ko tuloy sa yung sikreto ni Georgie. Huwag mong ipagsabihan, ha? Kanino ko naman po ipagsasabi? Malay ko sa'yo. Ma, sa mga kakilala ko, wala pong nakakakilala kay Kuya Georgie. Aba kung meron pala, sasabihin mo. Ma, don't put words into my mouth. Eh kung itong basahan ang iligay ko dyan sa mouth mo, ang dami mong tanong. Which reminds me about my original question. Ay naku, tigilan mo ko. Ma, gusto ko lang naman may kasama ka sa pagtanda. Matagal pa ako tatanda. Kasasabi mo lang 60 pa lang ako. Ma, huwag ka nang magpatawa, sagutin mo na lang ako. Ayoko nga. Masaya ako ngayon. Kung darating man yan, di darating. Pero kung hindi, huwag nating pilitin. Wow, pang Miss Universe ang sagot ah. Alam mo, maglinis ka na lang para matapos tayo ng maaga. Magluluto pa tayo. Kita nyo na? Ano na naman? Eh di kung may kapartner ka, di sana may tagaluto ka. Lahat na lang nire-relate mo, no? Uy, napipikon. Para kang ano? Hey, ma. Ay, Lisa, So bakit nga ayaw mo pang mag-asawa uli? ang kulit mo! Eh kung ibalik ko sa'yo yung tanong, ikaw, bakit wala ka pang pinapakilalang boyfriend sa akin? Teka, wag mo sabihing, OMG! Paano ako magkakaapo? Bunganga mo, ma. May mga nanliligaw sa akin kaso wala pang spark. Spark, spark. Pag umapoy ka dyan sa kaartihan mo. Ma, ako? Maarte? Oo, ikaw, maarte. Sa bunutang kita dyan eh. Ma, may irereto ako sa inyo. Mabait. Kanino ka ba nagmana ng kakulitan, Lisa? Papa Dudut, napakakulit ng anak ko. Naintindihan ko naman siya dahil nga palagi akong walang kasama. Pero mas nakakatakot naman kung hindi mabuting tao ang makasama ko. Kaya kung maghahanap lang din naman ako, sana yung kapareho ng nasira niyang tatay. Hindi naman sa mataas ang standards ko sa paghahanap ng bagong makakasama, ang ibig ko lang namang sabihin sana'y pareho ng tatay niya. Yung tipong mabait, mapagmahal, maalalahanin at masayang kasama. Sana yang apat na katangian na yan ang maging katangian na kung sino mang makikilala ko. Kung darating man siya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung dapat ba na nandun lahat yung apat na katangian na yon. O kahit kulang ng isa papatusin ko na. Pasensya na kung nakakainis ang sinasabi ko, pero kung susundin ko ang gusto ng anak ko, ang gusto ko lang naman ay maging maligaya. Hindi lang ako, kundi pati siya. Pero isang sorpresa pa lang inihanda ng anak ko nang hindi ko namamalayan. Ma, saan ka galing? Sa mananahe, nagpatahi ako ng bagong kurtina. Ay, may kasama ka pala, hindi mo sinabi. Good evening po. Good evening po. Ma, si Nelson. Ikaw bata ka. Darating pala ang boss mo, hindi ka nagsabi. Sana hindi na muna ako umalis at nang nakapagluto. Ayos lang po, ma'am. Hindi naman ako gutom. Ma, hindi ko boss si Nelson. Ay, sorry. Akala ko kayong boss ng anak ko. Katrabaho mo siya, anak? Hindi po. Boyfriend ko po siya, ma. Ah, okay. Ano? Pasensya na kayo sa anak ko, palabiro talaga yan. Seryoso po siya. Yes, ma. Seryoso ako. Ako nga, Lisa, wag mo na namang pinagtitripan, ha? Dinamay mo pa yung katrabaho mo. Ma, hindi ko nga siya katrabaho. Bakit parang ayaw mong maniwala? Ay, anak, tigilan mo na yan. Totoo po. Bakit ayaw niyong maniwala? Sandali, sino ka ba talaga? Boyfriend ko nga, ma. Nak, halika sandali. Usap tayo sa labas. Mahal, sandali lang ah. No problem.
Bakit ma? Nagpapatawa ka ba? Itatanong mo pa kung bakit. Di ko nga po alam. Sino ba talaga yung lalaking yon? Boyfriend ko nga po. Anak, huwag mo naman akong lokohin, please. Ma, seryoso nga, boyfriend ko siya. Anong nangyayari sa'yo? Di ko kayo maintindihan. Anong mahirap intindihin? Ang tanda na nung sinasabi mong boyfriend, pwede ko na maging tatay yun ah. OA ka ma ha? Halos magkaedad lang kayo ni Nelson, siguro matanda lang siya ng ilang taon. Oh, alam mo pala eh. Kaedad ko di parang tatay mo na. Ma, ganun talaga. Di ba nga sabi, ang pag-ibig ay bulag? Oo, bulag ang pag-ibig. Bakit pati ikaw na bulag? Pag-ibig ka ba? Isipin mo nga yung ginagawa mo. Ma, boses mo naman. Baka matinig ka ni Nelson. Siguro nga mas tamang marinig niya. Baka sakaling siya ang magising sa kahibangan nyo. Ma, sobra ka naman. Naku Lisa, hiwalayan mo yan. Hindi magandang pangitain yan. Ma naman, bigyan mo ng chance si Nelson. Kilalanin mo muna siya. Sa itsura pa lang niya, kilala ko na siya. Anak, baka isipin ng mga tao, gipit na gipit tayo at humanap ka na ng sugar daddy. Hindi naman siguro iisipin ng tao yun. Pwes ako tao at iniisip ko yon. Mahal, okay lang kayo? Oo, mahal. Yak! Ano po yun? Wala! Sabi ko nakakaiyak yung napanood kong pelikula. Ano po bang napanood nyo, ma? Ano? Ano po ang napanood nyo? Yung sinabi mo pagkatapos niyan. Ma? Hindi ko kaya to. Matutulog na ako. Hindi ka pa kumakain, ma. Hindi na ako kakain, baka may suka ko lang lahat. Good night! Okay lang mama mo? Hayaan mo na. Basta yung pinag-usapan natin, ha? Oo naman. Uuwi na din ako para makakain mama mo. Sige, ingat ka. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala. Oo, hinahanapan ko ng boyfriend ang anak ko pero hindi ko siya hinahanapan ng guardian. Papa Dudut, na lamang ko na 63 years old na pala si Mang Nelson. Matanda pa sa akin yun ng 3 taon. Hindi ko maintindihan kung ano bang kalokohan ang tumatakbo sa utak ng anak ko. Kundi hindi ako hinahanapan ng mapapangasawa ay pumatol naman siya sa sobrang tanda na sa kanya. Saka kung kumilos yung lalaking yon ay feeling 21 anyos. Halata naman na gurang na siya. Hindi malaki ang tiyan niya pero ang lapad niya. Hindi naman siya mataba pero ganon ata pag nagkakaedad parang lumalapad ang katawan. Nainis nga ako noong makilala ko siya. In-extend pa ang inis ko kasi halos araw-araw na nandun si Nelson sa bahay namin. Hindi naman sila masyadong nag-uusap ni Lisa, nabubwisit ako na para siyang reporter at halos lahat ay tinatanong sa akin. Hindi ko alam Papa Dudut pero sa palagay ko ay kailangan kong gumawa ng paraan kung paano sila mapaghihiwalay na dalawa dahil hindi ko matake ang lahat ng mga nangyayari ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lahat na ng klase ng approach ay nasubukan ko na para lamang layuan ng anak ko yung Nelson na yon. Inisip ko na kung ayaw makinig sa akin ng anak ko ay dapat yung matanda ang kausapin ko para siya na ang lumayo sa anak ko. Nang kausapin ko at nasabi lahat ng gusto kong sabihin, akalain mo ba namang magsumbong sa anak ko yung huklubang yon? Inis na inis talaga ako sa lalaking yon. Yun namang anak ko, kulang na lang ay gawin siyang santo, si Nelson. Lahat ng papuri ay sinasabi na kesyo mabait daw, mapagmahal, maalalahanin at masayang kasama. Alam kong inuutulang ako ng anak ko kasi sinabi niya yung mga sinasabi kong katangian ng isang lalaki na gusto kong makasama kung sakali. Sobrang papuri ng anak ko sa Nelson na yon at nakakaumay na. Mahal na mahal ata talaga niya yung matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit at naisipan ko na baka ginayuma ang anak ko o pinakulam. Ewan Papa Dudut. Napaka-imposible kasi talaga.
Mag-order na ako ha. Pero kung may gusto ka pa, ayan ang menu. Bakit mo ba ako niyaya sa restaurant na to? Mamaya na po pagkakain na natin. Naku, baka hindi ako makakain sa kakaisip kaya sabihin mo na. Ma, mamaya na. Bakit may pamamaya-mamaya ka pa dyan? Pwede mo namang sabihin ngayon na. Sandali na lang, ma. Good evening. Ayan na pala si Nelson. Sandali. Akala ko date nating dalawa to. Bakit may asungot? Ano po yon? Wala, wag mo nang pansinin si mama. Siyempre, nagdala ako ng flowers para sa magagandang mga babae. Eto sa'yo, mahal. At eto sa inyo, Huwag mo kumatawag-tawag na mahal ha? Siyempre po, hindi. Kaya nga po, mahal lang ang sinabi ko. Maupo ka, mahal. Ano bang meron at pinapunta niyo pa ako rito? Huwag niyo sabihin, pambihira! Ma, anong nangyari sa'yo? Magpapakasal na kayo? Ma naman, masyadong mabilis magdesisyon. Ma, walang ganun. Anong kasalang sinasabi niyo? Salamat sa Diyos. Ma, huminahon ka kasi para mas maintindihan mo yung sasabihin namin. Basta hindi tungkol sa kasal magiging mahinahon ako. Hindi po tungkol sa kasal. Mabuti. Mabuting mabuti. So tungkol saan? Kain po muna siguro tayo. Ay isa ka pa naman eh. Sabihin niyo na dahil baka hindi ako makakain sa kakaisip. Mas mabuti sigurong si Lisa na ang magsabi. Ma, huwag kang mabibigla ha. Ano? Buntis ka? Ma, ang OA mo naman eh. Hindi ako buntis. Ay, salamat. Ang tagal pa kasing sabihin na bobuisit na ako. Ma, sa bahay na muna titigil si Nelson ha. Magsasama na kayo? Eh mas pinalalaan niyo pa. Hindi nga nagpakasal, nag-live-in naman. Ma, hindi kami magli-live-in. Pinapagawa kasi ang bahay niya kaysa mag-hotel siya. Sinabi ko na lang na doon na muna siya sa atin. Ganon din yun. Magsisiping kayo. Ma, hindi. Doon siya sa bakanting kwarto, doon sa guest room. Sana sinabi mo muna sa akin yung mga ganyang desisyon mo. Ma, ito na nga sinasabi ko na sa inyo ngayon. Sinabi mo kung kailan desidido ka na. Sana sinabi mo ng mas maaga. Kahapon lang po namin napag-usapan. Kaya kinumbinsi mo ang anak ko para doon ka patirhin sa bahay. Hindi po. Huwag mo nga akong mapopo, mas matanda ka pa sa akin. Konti lang naman. Matanda ka pa rin. Opo, ibig kong sabihin oo. Ma, sana maging maayos ang pagtanggap mo kay Nelson. Bakit may ginawa ba akong mali sa kanya? Wala pa naman. Gusto mo ba? Hindi naman. Salamat, Ma. Saan naman? Sa pagpayag na doon na muna si Nelson sa bahay. Sumagot na ba ako? Ma naman, nakakahiya naman kung hindi natin siya tutulungan. Wala ba siyang kamag-anak? Nasa ibang bansa na lahat. Kahit isa wala kang kamag-anak dito sa Pilipinas? Patay na lahat. O bakit hindi ka pa sumunod? Ma naman! Ang ibig kong sabihin sa ibang bansa, bakit hindi siya sumunod doon? Ayokong iwan yung negosyo ko. Ayokong iwan ang Pinas at ayokong iwan si Mahal. Oh, ang sweet. Tumigil ka nga, kadiri ka. Ma naman. Lisa, okay lang kung ayaw ng mama mo na doon ako tumuloy sa inyo. Sinabi ko bang ayaw ko? Ang arte mo. Mapaggawa ka naman ng kwento dyan. Pumapayag na kayo? Hindi pa, huwag kang atat. Papayag yan si Mama. Mabait yan eh. Hoy, harap-harapan mo kung inuuto. Ma naman? So okay na ah? Bahala ka. Yay! Kahit naman hindi ako pumayag ay wala pa rin akong magagawa, Papa Dudut. Kasi pag naglambing na ang anak ko, kahit na hindi ako umuo, alam na niya ang ibig sabihin ng hindi ko ay pagkumpirmang oo sa kanyang gusto. Kaya doon nanirahan ang lalaking yon at hindi lang 1 o 2 araw kundi 10 araw. Mahigit 1 linggo kong pakikisamahan ang estrangherong yon. Papa Dudut, 1 araw pa lang siyang tumutuloy sa bahay ay naiinis na ako. Hindi naman kami close para maglakad siya sa buong bahay na naka-boxer shorts at sando lang. Ano na lang ang sasabihin ng mga nasa paligid pag nakita nila na may lalaking halos hubad na nasa bahay ng 2 babae na byuda at 1 dalaga. Gusto ko na nakasarado lamang ang lahat ng bintana, Papa Dudut, para lang huwag siyang makita. Pero ang nakakainis,
ay may mga naging kaibigan pa siya na kapitbahay at sinasabi niya na sa amin siya nakatira. Halos wala akong mukhang maiharap sa mga kapitbahay kapag tinatawag ako para kumustahin ang Nelson na yon. Lahat ng mga bagay na dati ay kami lang ng anak ko ang gumagawa simula nang tumuloy si Nelson sa bahay, lagi na siyang kabilang. Nasisira na yung bonding namin ng anak ko dahil sa inis ko sa lalaking yon. Para akong presong nagbibilang ng araw ng aking paglaya. Pinipilit kong hilahin ang mga araw na bumilis at mag-10 araw na kaagad. Sa loob hanggang sa labas ng bahay, hindi ako tinantana ng kabwisitan ng Nelson na yon. Ano ba yan? Naiwan mo bang pustiso mo? Anong naiwan? Siyempre hindi. Mula nung umalis tayo sa bahay hanggang ngayon na nandito tayo sa grocery, hindi ko pa nakikita ang ngipin mo. Bakit anong gusto mo? Bitbiting ko sa palad ko ang pustiso ko para nakikita mo. Manaman eh. Ibig kong sabihin, ngumiti ka naman. Ano ako baliw? Ngingiti nang wala namang dapat ngitian? Ma, napakaganda ng umaga. Kaya malaking dahilan na yon para ngumiti. Ano bang maganda? Bakit nagsama ka pa ng bantay na aso? Ma, sobra ka naman kay Nelson. Ang aso sumusunod. Si Nelson, ayun no, humihiwalay na nga sa atin. Bakit kasi kailangan mo pang isama yan? Dati naman tayo lang dalawa nag-go-grocery. Ayaw mo nun? May tagabuhat tayo ng pinamili natin. Dati naman na nagpapabuhat tayo ng pinamili sa mga bagger. Mas maganda pa kasi nakakatulong tayo sa pagbibigay ng tip sa kanila. Pero hindi naman nila tayo ihahatid hanggang bahay. Pero ngayong nandyan si Nelson, mula dito hanggang sa pagdating sa bahay, may tutulong sa ating magbaba sa kotse at magpasok sa bahay ng mga pinamili natin. May tumutulong naman sa atin dun sa lugar natin. Ma, magpasalamat na lang tayo. Saan? Mas lalo kaya siya nakagulo sa atin. Ma, ang tahimik nga ni Nelson eh. Tumutulong din siya sa gawaing bahay. Di ko nga alam kung bakit ayaw mo nang sumamang maglinis ng bahay. Kaya kaming dalawa na lang naglilinis. Gusto kong maglinis ng bahay pero yung hindi siya kasama. Ma, wala naman pong ginagawang mali si Nelson. Mali na nasa bahay siya at lalong mali na boyfriend mo ang lalaking yun. Ma, bakit ba hindi niyo masabi ang pangalan niya? Tigilan niyo na yung pag-acknowledge sa kanya ng lalaking yun. Aba, bakit ko siya tatawagin sa first name? Hindi naman kami close. Ay naku ma, hindi ako gagalaw dito hanggang hindi niyo sinasabi ang pangalan niya. Para kang sira. Halika na. Ayoko ma, hindi ako aalis dito. Tumigil ka, hindi ka na bata. Ang tanda mo na para magagaganyan ka pa. Basta, hindi ako aalis sa kinakatayuan ko. Oo na. Hindi ko na siya i-acknowledge na lalaking yun. Okay na, halika na. Sabihin mo muna pangalan niya. Ano ba yan, Lisa? Basta, sabihin niyo muna pangalan niya. Nelson. Okay na ba? Ulitin niyo. Ay, anak! Ay! Nelson! Yes, ma'am. Nandiyan ka na pala. Ikaw talaga. Kinakawayan pa nga kita habang papalapit ako dito. Ayun! So sinetap mo ang pagsabi ko ng pangalan niya. Tara na ma, mamili na tayo. Ikaw bata ka, ewan sa'yo kung kanino mo naman ang ugali mo. Ewan nga po eh. Hindi naman ganito si Papa. Hindi nga. So kanino kaya? Halika na mag-ikot na tayo at mahaba ang listahan ng bibili natin. Okay, pero bakit mo ako tinawag kanina? Hindi kita tinawag, huwag kang kampante. Nadinig ko eh. Kung sa bagay, hindi lang naman ako ang Nelson na nandito sa grocery. Kaya tumahimik ka na. Tara na, Lisa. May kakilala pa kayong ibang Nelson na nandito sa grocery? Oo nga ma. Tigilan mo ako, Lisa, pag uumpugin ko kayo. Nino po? O gusto mo ikaw na lang iumpog ko sa sarili mo? Aray, masakit yon. Ano ba, Lisa? Tatawa ka na lang ba dyan? Iiwan na talaga kita. Eto na nga po ma. Tara na. Nelson! Tigilan mo ako pag napikon ako. Ako na magtutulak niyang cart niyo. Sige, itulak mo yung 3 sabay-sabay ha. Ako nang bahala sa cart ko. Yang kay mama na lang ang itulak mo. Akin na yan. Kaya kong magtulak. Gusto mo itulak pa kita palabas eh. Nakakatawa yung joke mo. Hindi ako nagjo-joke. Ano?
Mag-grocery ba tayo o mag-aaway kayo dyan? Huwag kang tatabi sa akin, ha? No problem. Dito lang ako sa likod mo. Huwag ka dyan sa likod ko. Baka kung ano pang gawin mo habang nakatalikod ako. O ano na? Coming! Bastos talaga. Napaka-ungentleman. Hindi man lang ako pinauna. Buisit! Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. May mas malaki pa palang gigimbal sa akin. Habang nagluluto ako isang gabi ay nilapitan ako ng aking anak. Una, nakikipagkwentuhan. Sinamantala ko ang oras na yon kasi wala yung buwisit na si Nelson. Masaya kaming nagkwentuhan ni Liza. Kaya pala ganoon ay inihanda ako ng anak ko para sa mas malaking pasabog na balita. Tinawagan daw siya ng opisina at kailangang i-check ang branch nila sa Baguio. Unay natuwa ako, ibig sabihin pag alis ng anak ko ay aalis din ang buwisit sa bahay namin. Pero mali ako, Papa Dudut. Maling-mali ang iniisip ko. Hindi ko akalain na sasabihin sa akin ng anak ko na alas 6 siya pero aalis siya pero iiwan niya ang lalaking yon. Halos maluno ko na ang sarili kong dila dahil sa gulat. Ayaw kong pumayag pero sinabi ng anak ko na mabait si Nelson at huwag daw akong mag-alala dahil hindi gagawa ng anumang mali si Nelson. Paano niya masasabi yon? Ilang taon niya na bang kakilala ang matandang yon? Kahit na anong tanggi ko, ang naging ending pa rin ng pag-uusap ay nasunod ang anak ko. Ang mas nakakagulat ay hindi man lang ako nabigyan ng panahon para makapaghanda kasi kinabukasan na mismo ang alis ng anak ko. Ibig sabihin, pagdating ng umaga noong sumunod na araw ay ang mukha ng lalaking yon ang una kong makikita dahil siya na lamang ang makakasama ko sa bahay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, unang araw pa lamang mula nang maiwan kaming dalawa ni Nelson sa bahay ay kahit na hindi ko pa nakikita ang pagmumukha niya ay sira na ang araw ko. Kaya ayaw ko munang lumabas ng kwarto, Papa Dudut. Pero noong magutom ako ay napilitan na akong lumabas. Nagulat ako, Papa Dudut, ang linis ng bahay at pagpasok ko sa kusina ay may nakaluto na ring almusal. Iniiwasan ng utak ko na isipin na ang lahat ng yon ay ginawa ng lalaking yon. Mas gusto kong isipin na may pumuntang diwata sa bahay ko at ginawa ang lahat ng yon. Nasa gitna ako ng pagkamangha ko nang biglang tawagin ako ni Nelson at nagulat ako at napasigaw dahil sa boses niya, Papa Dudut. Handa na akong bulyawan siya nang makita kong may dala siyang bulaklak. Nanlaki ang mata ko at iniisip ko na siyang sampalin kapag inabot na niya sa akin ng bulaklak. Pero mali ako. Lumampas siya sa akin at nilagay ang bulaklak sa florera na nasa ibabaw ng mesa. Para daw mas masarap kumain, dapat may bulaklak sa mesa. Ewan, Papa Dudut, pero parang mas naasar ako sa kanya sa ginawa niya. Napakakampante niya, nakikitira lang naman siya. Pinakialamanan niya ang paglilinis at pagluluto sa bahay at parang sinasabi niya na mali ako buong buhay ko na hindi ako naglalagay ng bulaklak sa lamesa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang presensya ng lalaking yon. Gusto ko siyang paalisin kaya lang baka sumama ang loob ng anak ko. Dapat ang anak ko mismo ang magpaalis sa kanya. Kaya humihiling na lamang ako na pagkalooban ako ng mahabang pasensya para sa lalaking yon. Ano ba to? Bakit ang dilim? Napundi yung ilaw? Ay hindi, pinatay ko. O bakit naman? Magpapasikat ka na para makatipid ng kuryente. Hindi. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Wala naman akong sinabing bawal gumamit ng kuryente. Teka, anong binabalak mo? Huwag kang lalapit. Ha? Nakaupo lang ako dito. Anong lumalapit? Buksan mo nga ang ilaw. Oh, ayan. Bakit mo pinatay ang ilaw? Manonood ako ng pelikula eh.
sana kung gusto mo ng madilim, doon ka sa sinihan nanood. Wala na sa sinihan tong panonoorin ko. O kasalanan ko, Sinasabi ko lang naman. nagdala ka pa ng kumot dyan. Ano ka ba, manonood o matutulog? Kasi para may… Huwag ka na magpaliwanag. Ano, ihilata ka dyan habang nanonood? Paalala ko lang ha, hindi ikaw ang may-ari ng bahay. Hindi naman ako hihiga. Alam mo, ewan ko kung bakit nakakapagsinungaling ka pa. Huling-huli ka na. May kumot ka. Imposibleng hindi ka ihiga. Sige, hindi na ako magkukumot. Dapat lang, kunting hiya naman. Pasensya ka na. Ano yan? Alin? Yung mga nasa ibabaw ng mesa. Ito, Kailangan mo pa bang iangat? Alam mo naman na yan ang tinatanong ko. mga sitsirya. Alam ko, chichirya. Oh, bakit mo pa tinanong? Pilosopo ka? Ang sinasabi ko, diyan kakakain ng chichirya mo sa sofa ko? May mga malalaglag dyan. Mamaya langgamin dyan o ipisin. Iingatan ko naman. Ingatan? Paano? Makikita mo ba kung may mga mahuhulog dyan? O sige, hindi na lang ako kakain ng sitsirya. Kung gusto mong kumain, dun ka sa labas. Hindi kita pagbabawalan dun. Tsaka sa edad mong yan, nagchichichirya ka pa talaga ha? Saka ako nakakainin yan. Bakit ba ang dami mong seremonyas? Manonood ka lang naman ng pelikula. Nakasanayan ko na kasi. Pues siguro pwede yan sa bahay mo, kaso nandito ka. Kaya yung mga ganyan hindi pwede rito. Pasensya na, nawala sa isip ko magpaalam eh. Nawala o talagang wala kang pake? Hindi naman sa ganon. Kailan ba matatapos ang bahay mo? Malapit-lapit na din. Ang tagal naman ang gumagawa. Tsaka dapat andun ka buong araw para na-check mo kung maayos ba ang pagkakagawa. May engineer naman ako doon. Wow! Pinagyayabangan pa ako. Hindi naman, sinasabi ko lang. Ewan, makapasok na nga sa kwarto. Pwede na ba akong manood? Ano ba yung papanoorin mo? Tik-tik, The Aswang Chronicles. Horror? Oo, Napanood ko na yan. Maganda yan, nakakatakot. oo. Sige, manonood na ako. Gusto ko uli mapanood yan. Okay. Sige, ipe-play ko na. Sandali, patayin mo yung ilaw para mas maramdaman natin yung takot. Okay, sige. Ayan! Buksan mo na yung chips para may nginunguya tayo. Okay, anong gusto mo dito? Kahit ano dyan. Ito na lang. Heto na. Lagay mo dyan sa gitna para kukuha na lang ako. Play mo na. Okay. Sandali, natatakot ako. Hindi ko pa nape-play, natatakot ka na. Nakakatakot kasi yan eh. Pa-share dyan sa kumot mo, panaklob ko pag nakakatakot na. Eto. Salamat. Sige, i-play mo na. Ay! Ano ka ba? Bakit ka ba nang gugulat? Tinitingnan ko lang kung talagang natatakot ka. Siya, sige. Ipe-play ko na. Matatakotin talaga ako, Papa Dudut, pero mahilig pa din akong manood ng mga nakakatakot. Ang hindi ko namalayan ay buong pelikula pala ay nakayakap ako kay Nelson. Hindi ko namalayan yon hanggang sa hindi natapos ang pelikula. Nang mapatingin ako kay Nelson ay nakita kong nakangiti ito sa akin. Nagkatinginan kami ng mata sa mata. Ewan kung ano ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Hindi ako nagalit, hindi din ako nahiya. Nung una, nagpatay mali siya na lamang ako. Pero buong gabi ay hindi ako nakatulog sa kakaisip sa mga nangyari. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Kinabukasan nga, tinanghali ako ng gising dahil nga napuyat ako sa kakaisip. Paglabas ko ng kwarto gaya ng nakaraan, malinis at maayos na ang bahay. May naluto at nakahanda ng almusal at gaya din noong nakaraan, napapasok si Nelson ay may dalang bulaklak. Tiningnan ko ang mesa, nandun na ang florera at may bulaklak na ito. Wala nang ibang florera para paglagyan ng hawak na bulaklak ni Nelson. Pagkaharap ko sa kanya ay nagulat ako nang inabot niya sa akin ang dalang bulaklak. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagalit o nagulat. Ngumiti na lamang ako at nagpasalamat. Papa Dudut, sa 5 araw na kami lang ang magkasama ay nagkagaanan kami ng loob. At kahit na hindi namin pinag-uusapan ay parang nahuhulog na kami sa isa't isa.
Napakasaya ko sa pag-aalaga ni Nelson sa akin. Naramdaman ko uli ang pakiramdam na may nag-aalaga sa akin at nagising na lamang ako sa isang ilusyon nung araw na parating na ang anak ko. Ma, nandito na ako. Ipapasok ko muna tong mga gamit mo sa kwarto mo, ha? Salamat. Ma, ano, nabibingi? Sorry, hindi kita narinig. Ang lakas-lakas ng boses ko eh. Pasensya na, may iniisip kasi ako eh. Anyway, I missed you, Ma. Ano ba yan? Wala man lang, na-miss din kita, anak. Ay, sorry. Oo, syempre, na-miss din kita. Parang ang cold naman. May sakit ka ba, Ma? Wala. Ma, huwag kang naglilihim, ah. Lihim! Opo, kung may nararamdaman kayo, huwag niyong nililihim. Sabihin niyo sa akin. Hindi maganda yung naglilihim ng sakit. Wala anak. Wala naman akong sakit. Wala kayong pangit na nararamdaman? Wala naman. Maayos ako anak. May iniisip lang ako. Anong iniisip niyo? Lisa, saan ko ba ilalagay itong mga gamit mo? Ha? Sandali, nandyan na ako. Ma, ayusin ko lang yung gamit ko. Mag-uusap tayo, ha? Ha? Bakit ka lumabas sa kwarto? Siyempre, baka mamaya magbibihis si Lisa. Sana kinausap mo muna siya. Mamaya na kami mag-uusap. Ikaw, kinausap mo na ba siya? Hindi pa. Bakit? Natatakot ako. Baka magalit sa akin ang anak ko. Hindi ka sigurado dyan. Malay mo naman, iba ang maging reaksyon niya. Malay lang yan. Paano kung magalit siya? Anak ko yun. Siguro, mas kilala mo ang anak mo kaysa sa akin. Oo naman. Eh di alam mong hindi siya mababaw na tao. Nelson, kahit anong sabihin natin, mali ang naramdaman natin. Walang mali. Naging totoo lang tayo. Pero girlfriend mo ang anak ko. Ma, Ay ano ba? Anak! anong nangyari, Ma? Ilang araw lang akong nawala, naging mali-mali ka na? Lalabas muna ako, ha? Baka may kailangan kayong pag-usapan. Meron talaga. Sige, tawagin niyo lang ako. Nasa labas lang ako. Anak, kumain ka na ba? Opo. Baka gusto mong kumain uli, may niluto si Nelson na nilagang bulalo dyan. Wow! Bakit napawaw ka sa bulalo? Hindi po sa bulalo. Doon po sa pagtawag nyo kay Nelson ng Nelson at hindi ng lalaking yon. Kasi, Kasi ano, nalaman nyo na mabait talaga si Nelson. ha? Oo. Yes! Sa wakas! So hindi na kayo galit sa kanya. Anak, Hindi na nga kayo galit sa kanya. Thank you po, Ma. I love you. Ma, anong nangyayari? Nelson! Oh, bakit? Anong nangyari? Si Mama! Sandali, kukuha ako ng tubig. Ma, anong nangyari sa inyo? anak, patawarin mo ako. Bakit, Ma? Anak, Ano ba yun, Ma? Sabihin mo na. anak, hindi ko sinasadya. Abang wala ka, nagkagustuhan kami ni Nelson. Anak, patawarin mo ko. Ayokong ilihim sa'yo. Pero pinapangako ko, hindi na ako makikialam sa relasyon niyo. Ma! Sorry, anak. Yes! 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 Papadudot, takang-taka ko sa reaksyon ng anak ko. Hindi ko alam kung may nangyari ba sa kanya sa Baguio hanggang sa may inamin siya sa akin. Plinano niya pala talaga ang lahat. Pati ang pag-alis niya, ginusto niyang iwan kami ni Nelson para mas magkakilala kami. Hindi pala niya talaga boyfriend si Nelson kundi isang matagal ng kliyente na naging matalik niyang kaibigan. Dahil open sa kanya si Nelson tungkol sa buhay nito, nang maikwento ni Nelson na naghahanap siya ng babaeng pakakasalan ay bigla daw akong naisip ng anak ko.
Sa 5 taon na naging magkaibigan sila ay kilalang kilala na ni Lisa si Nelson kaya alam niyang mabuting tao ito. Kaya matapos ang 5 taon na paghihintay ay sinakatuparan na ni Lisa ang kanyang plano. Gusto niya talaga kaming magkalapit dahil para sa kanya ay bagay kami ni Nelson. Hindi direktang inireto sa akin ni Lisa si Nelson dahil alam niyang tatanggihan ko kaagad ito. Kaya nag-isip siya ng ibang paraan at ayun na nga ang ginawa niya. Pinapangako ni Lisa si Nelson na huwag bibitaw sa plano at magtiis lang ng kaunti na siya namang ginawa ni Nelson. Dahil nagkagusto na daw ito kaagad sa akin sa unang pagkikita pa lamang namin. Bagamat nagigilty ay hindi din maamin ni Nelson sa akin ang totoo. Ayaw niya sa kanya manggaling ang katotohanan dahil baka ma-misinterpret ko pa siya, Papa Dudut. Nagtagumpay ang anak ko, mahigit 1 taon na ang relasyon namin ni Nelson at masayang masaya kami kahit na hindi pa kami kasal. Si Lisa nga pag tinatawag niyang Nelson si Nelson ay palagi kong pinagsasabihan na pa ang itawag niya. May boyfriend na din ngayon ang anak ko sa wakas. Kaya pala hindi pa siya nagrerelasyon ay nangako siya sa sarili niya na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi ako nagkakaroon ng mamahalin at magmamahal sa akin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking makulit pero nakakatuwang kwento. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Mona. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Marami ang nagkakaanak, ngunit hindi nagiging magulang. Merong walang anak pero sila pa yung karapat-dapat na tawaging mabuting ehemplo sa isang bata. Ikaw kabarangay, anong handa mong isakripisyo para maitaguyod ang anak na hindi nanggaling sa'yo? Dear Papa Dudut, nagkaroon na ba kayo ng isang espesyal na laruan? Ako kasi ay oo. Yon ay ang teddy bear na niregalo sa akin noong Christmas party namin noong grade 6 ako. Yun po ang unang laruan ko, Papa Dudut, kaya naman mahal na mahal ko ang teddy bear ko. Saksi po kasi ang laruan kong yon sa mga lungkot at saya na pinagdaanan ko. Lalo na noong kabataan ko, Papa Dudut. Pero bago ko po palawakin ang kwento ko ay gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Ako po si Jethro, 40 years old. Nagtatrabaho bilang maintenance technician sa isang electronic company dito sa Antipolo, Rizal. Papa Dudut, avid listener po ako ng Barangay Love Stories at gustong gusto ko po kasi ang mga istorya ng buhay, pag-ibig at pag-asa na ume-ere sa programa ninyo. Ang sabi ko sa sarili ko balang araw ay magpapadala ako ng sulat sa inyong istasyon para ikwento ang mga naranasan ko na magsisimula noong 18 years old ako. Ulila na po kami sa mga magulang ng ate Myra ko at siya na lamang ang kasama ko sa buhay at sa maliit naming nirerentahang kwarto. Si ate po ang nagpapaaral sa akin simula high school. Pero hindi na po niya ako kayang sustentuhan noong magkolehiyo ako. Dahil maliit lang naman ang perang kinikita niya bilang cashier sa isang 24 hours convenience store. Tapos ay nabuntis pa siya ng boyfriend niya at hindi pinanagutan. Ako po ang kasama ni ate sa mga check-up niya sa ospital hanggang sa panganganak niya sa lying-in. At hanggang sa pag-aalaga sa pamangking kong si Archie, ako po ang nakatoka, Papa Dudut.
Si baby ba yun? O Jetro, nandiyan ka na pala. Puntahan mo nga muna yung batang maingay na yun. Nakakarindi na kasing iyak niya eh. Shh! Tahan ka na, baby. Andito na si Tito. Hala, Ate Myra, puno na pala diaper ni baby kaya siguro siya umiiyak. Ano? Puno na naman? Kakapalit ko lang dyan kanina. Teka, ako na magpapalit ng diaper niya. Sakto, bumili ako sa tindahan. Sandali lang, baby. Papalitan ka na ni Tito ng diaper. Lintik talagang bata yan, oh. Napakalakas umihi. Di naman kasalanan ni baby yun, ate. Sino may kasalanan? Yung kapitbahay nating chismosa na kani-kanina lang pinuntahan ako rito sa bahay natin para pagsabihan na patahimikin ko sa kaiiyak yung batang yan? Kung bakit kasi umalis-alis ka pa eh. Ako tuloy yung naiwan dyan sa maingay na yan. Lintik na buhay to, oh. Kinita ko lang naman yung dating kaklase ko. May iniram akong libro. Sus, dami mong katwiran. Ba't matagal bago ka bumalik? Yan tuloy, ilang minuto kong tiniis yung kangangawa ng batang yan. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo anak si baby ah. Ayan, okay ka na. Bago na diaper mo. Huwag ka nang umiyak. Ayoko naman talaga sa batang yan. Ikaw lang ang may gusto dyan. Kung pwede lang na itapon ko na yan sa basurahan o ipalapa sa mga asong kalye, gagawin ko eh. Para wala nang sagabal sa buhay ko. Dagdag gastos pa kasi. Hirap na nga ako mag-budget eh. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo sa anak mo? Magdahan-dahan ka naman sa pananalita, ate. Hindi naman niya naiintindihan yon. Kaya ano bang kinakatakot mo dyan? Di nga niya naiintindihan. Pero naririnig ng Diyos mga sinasabi mo sa baby mo. At mali yun kasi nanay ka niya. Dapat mahal mo siya at hindi mo sinasabihan ng mga masasamang bagay. Ate naman? Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabagong nararamdaman ko para dyan sa batang yan. Para sa akin, peste yan sa buhay ko. Kung di siya dumating, edi hindi ako iwanan ng boyfriend ko, di ba? Sana magkasama pa rin kami ngayon. Masaya lang. Walang iniisip na kung ano. Sana talaga hindi na lang nabuo yung batang yan sa tiyan ko. Dun ka sa ex-boyfriend mo magalit, hindi sa anak mo. Saka paano mo nasasabi yan? E pareho naman kayo nag-enjoy habang ginagawa yun. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Puro kayo pasarap. Pareho naman kayong takot sa responsibilidad. Bastos ka! Bastos ka rin kasi. Masama na bang magsabi ng totoo? Hindi. Pero yung mga sinasabi mo, yun masama yun. Bata-bata pa ng pamangkin ko para iparamdam mong hindi mo na siya mahal. Nanay ka pa naman niya. Paano na lang paglaki niya? Sige nga. Sino na lang magiging kakampi niya kung harap-harapan mong pinapakita na ayaw mo sa kanya? Hindi ko alam. Problema ko pa ba yun? Saka andyan ka naman. Mukha nga magkasundo kayo kaya baka ikaw na lang maging kakampi niyan kung yun ang pinoproblema mo. Para ka namang ewan, Ate Myra. Huwag mo na kasing ipilit sa akin na magustuhan ko yung batang yan. Sapat na yung binuhay ko siya at inire sa mundong to. Buti nga kahit papaano binibilang ko pa yun ng gatas at diaper eh. Kulang na nga sinasahod ko. Sandali nga, maiba tayo. Nakahanap ka na ba ng mapapasukan? Tandaan mo, Jetro, hindi ko na kayang suluhin yung gastusin natin ha. Nadagdagan pa tayo ng palamunin. Ay, meron na, kaso part-time lang. Tinulungan ako makapasok ng kaibigan ko sa burgera na pinagtatrabahuan niya. Duty ko bandang hapon, 4 na oras lang. Ano? Bakit part-time lang? Plano ko kasi mag-enroll ng vocational course para maipagpatuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Sus, sagabal lang yan eh. Gusto ko makapagtapos, ate. Graduate ka naman ng high school ah. Ba't hindi ka pa makontento? Taas ng pangarap mo? Kung wala kang bilib sa akin, wag mo na lang akong pagsalitaan ng di maganda. Di ka kasi nakakatulong. Kalalaki mong tao, masyado ka madrama. Pweh! Mabuti pa, patulugin mo na lang yung batang yan. Kakainis, tumitingin pa sa akin. Buisit. Para pong nakakahawang sakit kung ituring ni Ate Myra si Baby Archie samantalang wala naman pong ginagawang masama sa kanya ang anak niya. Sa katunayan, ang gwapo at ang amo po ng mukha ni Baby. Kaya hindi ko maisip kung paanong patuloy siyang inaayawan ni ate ng panahon na yon. Dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko ay nag-working student ako, Papa Dudut. Pero kumuha lamang ako ng vocational course na may kinalaman sa trabaho ko sa kasalukuyan. Kailangan ko po kasing pirmeng kumita ng pera dahil
walang katulong ang ate ko sa mga gastusin sa bahay namin. Tapos ang baby pa po kaming inaalagaan na masasabi kong ako na ang tumatayong tatay. Maraming beses ko na pong sinama sa mga klase ko ang pamangking ko, lalo kapag nag-iiba ang shift ni Ate Myra sa trabaho niya at walang mapag-iiwanan sa anak niya. Mabuti na lamang dahil hindi issue sa school na pinapasukan ko ang pagsama ko sa pamangkin ko na walang ginawa kundi matulog lang naman, Papa Dudut. Unwanted baby po ang pamangkin kong si Archie. Laging sinasabi ni Ate Myra na wala sa plano ang pagkakabuo sa anak nila. At madalas ay sinisisi din niya ang pamangkin ko kung bakit siya iniwan ng boyfriend niya. Bilang kapatid, galit ako sa mga ganong klaseng lalaki. Yun bang hindi mo kayang panagutan ng responsibilidad mo sa pamilya mo kaya ginusto mo na lamang na tumakas? Pero hindi ko rin po mapigilang mainis o magtanim ng sama ng loob sa ate ko dahil sa trato niya sa anak niya. Hindi niya kasi mahal si Archie, Papa Dudut. Kaya hindi katakataka na lumaking salat sa pag-ibig, kalinga at atensyon ng ina ang pamangkin ko. Lumipas po ang 2 taon, nakagraduate ako sa kurso kong may kinalaman sa pagtiteknisyan. Nakapasok po ako sa kumpanya na hanggang ngayon ay pinagtatrabahuhan ko pa rin at naging maayos naman ang lahat. Nagdaan pa po ang ilang pang mga taon nang magkaroon po ng bagong relasyon si Ate Myra sa katauhan ni Eman. Naging regular customer niya ito na laging tumatambay sa pinagtatrabahuhan niyang convenience store para kumain ng siopaw. Yun pala ay pinupormahan na niya si ate. Noong nagkapalagayan sila ng loob ay doon na po siya niligawan ni Eman. 10 taong gulang na po noon si Archie samantalang 28 na ako. Ilang buwan matapos maging mag-on ni na Ate Myra at Eman ay nag-live-in po sila. Bale sa bahay na po umuwi noon si Eman, bagay na kinaiinisan ko dahil napakatamad at napakakalat pa niya sa bahay namin. May trabaho naman po si Eman, boy siya sa isang car wash shop di kalayuan sa barangay namin. Pero mabisyo po ang live-in partner ng ate ko. Mahilig siyang magsabong at mag-inom na nagiging dahilan ng madalas nilang pag-aaway ni Ate Myra, Papa Dudut. Tapos ang kinakainis ko ay pinapalo pa niya si Archie kahit wala namang ginagawang masama sa kanya ang pamangkin ko, Papa Dudut. Talaga? Napakasutil mo! Tama na po, Papa! Sinong papa? Hindi mo ako papa! Loko tong batang to! Tama na po! Nasasaktan na po ako! Masasaktan ka kasi lakas amats mo! Hey! Ano ba yan? Nangingi-ingay nyo naman, Emma! Mama! Hoy, halika dito Archie! Hindi pa ako tapos sa yung mokong ka! Bitiwan mo nga kung bata ka! Eman, ano na naman bang ginawa sa'yo ni Archie? Ba't di mo tanungin yung magaling mong anak? Ikaw na lang sumagot kasi wala rin ako mapapala rito. Archie, sinabing tumigil ka na sa kakaiyak eh. Anong nangyayari dito? Bakit umiiyak si Archie? Tito! Ay naku, bahala na nga kayo dyan. Yung niluluto ko doon nasusunog na. Tahan na Archie. Nandito na si Tito. Kuya Eman, ano na namang ginawa mo sa pamangkin ko? Huwag ka sa akin magtanong. Ba't di yung engot na yung tanungin mo? Nang malaman mo na nakakabwisit yung ginawa niya. Archie, ano bang ginawa mo? Yung damit po ni Papa, ginamit ko pong pamunas nung natapon ko yung tubig kanina. O, tingnan mo. Di ba naman isa't kalahating tanga eh? Kaya bago-bago ng damit ko tapos gagawin lang basahan. Nasaan bang utak mong bata ka? Nasa talampakan? Ikaw tong tanga. Anong sabi mo? Sabi ko, tanga ka. Kasi pati bata, pinapatulan mo. Manong pagsabihan mo ng maayos yung bata, hindi yung sinasaktan mo. Paano mo naman nalaman na sinaktan ko yan? Eh wala ka pa naman dito. Hindi naman iiyak ng ganyan si Archie kung hindi mo pinalo. Akala mo ba hindi ko alam na sinasaktan mong pamangkin ko? Baka masuntok kita.
Sige, gawin mo! Alam mo di ako gaganti? Sumusobra ka na sa pananakit mo sa pamangkin ko! Tito, Akala mo atrasan kita? Pakayabang mong patpating ka. Lampa ka naman. Sinong lampa? Aray! Tama na po! Ha? Sino sa atin lampa? Ay, anak ng teteng! Jetro! Anong ginawa mo kay Eman? Mahal! Ayos ka lang ba? Paano ko magiging maayos? Pinadugo ng magaling mong kapatid tong labi ko. Bagay lang yan sa'yo. Masyado ka kasing mayabang. Abalintig na to ah! Tumahimik na nga kayo! Nagluluto lang ako doon tapos nagsuntukan na kayo rito, mga buisit kayo! Sisihin mo yung kapatid mo. Masyadong pakialamero. Ate, sinasaktan ng baliw na yan si Archie. Wala akong pakialam. Ano ka mo? May kasalanan naman yung pamangkin mo kaya tama lang naturuan siya ng leksyon ni Eman. Kita mo? Ayaw mo lang kasing maniwalang pulpul yung pamangkin mo. Mas pulpul ka. Naririnig mo ba sinasabi mo, ate? Ayos lang sa'yo na pagbuhatan ng kamay ng lalaking yan si Archie. Kasi para sabihin ko sa'yo, bata yung anak mo. Kung kasalanan niya, pwede niyo naman pagsabihan ng maayos. Huwag niyo lang saktan. Kaya lumalaking spoiled kasi lagi mo kinakampihan eh. Hoy Archie! Tumahimik ka na sa kaiiyak mo ha? Ako sasampal sa'yo! Kayo naman, manahimik na kayo dahil palalayasin ko kayo, mga buisit kayo! Bakit ako damay dyan? Gusto ko lang turuan ng leksyon yung anak mong engot. Huwag mong tatawaging engot si Archie ah. Namumuro ka na. Sinabing manahimik na kayo! Para sa akin ay walang karapatan ng kahit na sino na pagbuhatan ng kamay ang pamangking ko. Na halos ako na ang nagpalaki. Kaya ganun na lamang ang galit ko kay Eman, Papa Dudut. At wala akong pakialam kung nagpang-abot pa kami ng gabing yon. Maipagtanggol ko lamang si Archie. Kahit sinong matinong tao ang mananakit ng musmus ay papatulan ko talaga. Walang kalaban-laban ang pamangking ko sa kanya tapos ay ginaganon lamang niya. Nakakasama lang po ng loob yung mas kinampihan pa siya ni Ate Myra na para bang hindi sinakta ng sarili niyang anak. Nang mga panahon na yon ay lalong nadagdagan ang sama ng loob at hinanakit ko sa sarili kong kapatid. Pero mas nang ibabaw po ang pagwo-worry ko kay Archie. Iyak kasi siya ng iyak kaya kinailangan ko pa siyang ilabas at ilayo sa tinutuluyan namin para lamang patahanin. Bali nagpunta na lamang po kami sa malapit na perya na nasa kabilang kanto lang namin para mag-aliw-aliw. Nalulungkot po ako ng husto, Papa Dudo, dahil buong buhay ni Archie ay ramdam niya na hindi siya gusto ng mama niya. Tapos ay umasa siya na magkakaroon ng father figure sa katauhan ni Eman pero hindi po yun nangyari dahil demonyo ang live-in partner ng ate ko. Kaya nga sa abot na makakaya ko ay ipinaramdam ko po sa pamangking ko na hindi siya nag-iisa. Na meron siyang ako na pwede niyang takbuhan at asahan sa oras ng pangangailangan. Palibhasa nakikita ko kasi sa kanya yung batang ako. At ayoko pong maranasan niya yung pakiramdam na walang nagmamahal sa kanya habang lumalaki siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon, ako na po ang nagpapaaral kay Archie dahil ayaw na siyang sustentuhan ng sarili niyang ina. Lagi niyang sinasabi na hindi naman daw po worth it na papasukin pa niya sa eskwelahan ng anak niya sa lalaking nang iwan sa kanya, Papa Dudut. Mas mabuti pa raw na magbanat na lamang ng buto ang pamangkin ko para nakakatulong sa kanila. Minsan na pong pinasama ni ate kay Eman si Archie para maging car wash boy pero sinusundo ko po siya sa talyer nang malaman ko yon at sinabing huwag nang bumalik doon dahil ako na po ang magpapaaral sa kanya. Kahit naman papaano may trabaho ako at wala akong sinusustentuhang anak o asawa. Doon na po lalong nainis sa akin si Ate Myra at Emma na para bang pinanghihimasukan ko raw ang pamamalakad nila sa pamilyang plano nilang buuin. Pero para sa akin ay may karapatan si Archie na makapag-aral at hindi nila yon dapat ipagkait sa pamangkin ko. Nakikita ko naman po ang pagsisikap ng batang tinuring ko ng parang anak, Papa Dudut. Matalino po si Archie, star student siya lagi sa eskwela simula noong grade 1 siya.
At kahit na madalas walang bilib sa kanya ang mama niya, hindi po ako nagkukulang ng pagpapaalala kay Archie na magaling siyang bata. At balang araw ay matutupad niya po ang pangarap niya. Kaya lang isang gabi ay kinausap po ako ni Ate Myra tungkol sa isang bagay na hindi ko inaasahang sasabihin niya. Gusto mong umalis na ako sa bahay natin, ate? Narinig mo sinabi ko, di ba? Di ka naman bingi. Ayoko nang paulit-ulit. Pero saan ako pupunta? Pati ba naman yan, problema ko pa? May trabaho ka naman. Siguro may ipon ka kaya kayang-kaya mo magrenta ng tutuluyan mo. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kailangan mo akong paalisin? Ay, Jetro, hindi ka ba talaga makaramdam? Masyado nang masikip tong bahay natin para sa ating apat. Tapos lagi pa kayo nag-aaway ni Emma, nakakapikon na. Halata namang ayaw niyo sa isa't isa kaya nga sinasabi ko na umalis ka na. Gusto mo na ako yung umalis imbis na yung demonyo mong live-in partner? Ang bira, Ate Myra. Kapatid mo ako. Magkadugo tayo. Oo na, nandun na ako. Pero intindihin mo sana. Hindi habang buhay pwede tayong tumira na magkasama sa iisang bubong. Wala ka bang planong bumuo ng sarili mong pamilya? Kasi tumatanda ka na. Bakit naman napunta dyan ang usapan? Pakabobo mo naman? Kailangan ko pa bang ipaliwanag lahat sa'yo? Oo, kasi hindi ko maintindihan. Buntis ako, Jetro. Ha? Magkaka-baby na kami ni Eman. Lalaki na pamilya namin kaya magiging masikip na tong bahay sa ating lahat. Alam nga namang paalisin ko si Eman, tatay siya na magiging anak ko. Kaya nga ikaw na lang mag-adjust. Kaya mo namang buhayin sarili mo eh. May trabaho ka na, kumikita ka na. Pero paano si Archie? Isasama ko siya, ate. Hindi mo pwedeng isama si Archie. At bakit hindi? Anak ko pa rin siya. Ako pa rin nanay niya. Nanay ka, pero ako ang nagpapaaral sa kanya. Ako ang nagmamahal sa kanya, hindi ikaw. Sa mata ng Diyos at sa batas ng tao, mas may karapatan ako kay Archie. Kaya wag ka na makipagtalo. Nag-usap na kami ni Eman. Siya na raw magpapaaral sa anak ko kaya hindi mo na kailangang isipin yung tungkol sa bagay na yon. Sarili mo na lang isipin mo, Jetro. Hindi mo na kailangan panghimasukan yung pamilya namin. Ate ba talaga kita? Kasi kung oo, bakit ganyan ka kasama sa sarili mong kapatid? Matanda ka na. Huwag mo nang pagsiksikan sarili mo sa puder ko kasi ginawa ko na yung parte ko na buhayin at pag-aralin ka nang mamatay sina nanay at tatay. Bigyan mo naman ako ng karapatang isipin yung kapakanan ko. Hindi yung sumasabit ka lagi sa buhay ko. Walang masama sa ginagawa ko kasi kinakausap kita ng maayos. Ikaw to naglalagay ng kulay sa mga nangyayari. Hindi na ba pwedeng magbagong isip mo, ate? Di naman ako nagkukulang sa pag-aambag sa bahay natin eh. Ba naman yan, Jetro? Di mo pa rin gets? Ayaw na nga kitang kasama kasi sagabal ka sa pamilya namin ni Eman. Lubayan mo na kami. Hayaan mo na kami maging buong pamilya. Hirap mo naman paintindihin. Bobo ka ba? Ay, Kung wala ka nang sasabihin, magsimula ka na magligpit ng gamit mo. Yung spasyo mo kasi plano namin gawing karugtong ng tinutulugan namin para lumaki-laki. Kaya sana sa makalawa, nakaalis ka na. si Archie. Pupuntahan ko pa rin dito si Archie, ate. Eh di puntahan mo. Huwag mo lang tatangayin anak ko kasi magkakabaranggayan tayo. Hindi naman kita inaalisan ng karapatan sa kanya kasi pamangkin mo pa rin siya. Pero pag gumawa ka ng bagay na hindi ko gusto, di ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Hindi naman kailangang umabot sa ganun. Dahil di naman ako kriminal, ate. Kapakanan lang ni Archie ang iniisip ko. Siyempre mahal ko yung pamangkin ko. Simula bata yan, ako na nag-alaga sa kanya. Dahil ikaw na sarili niyang ina, walang pakialam sa kanya. Manahimik ka na ha? Totoo naman sinasabi ko ah. Mas mahal mo pa yung Emma na yan kaysa sa anak mo. Tapos ngayon bigla mong sasabihin na gusto mong magpakananay kay Archie? Ginagalit mo talaga ako, Jetro? Baka gusto mong pagbawalan kitang makita pamangkin mo. Sige! Ate naman, mahal na mahal ko si Archie. Huwag mo naman siyang ilayo sa akin. Kaya nga manahimik ka na sa mga panunumbat mo. Kung makapagsalita ka parang hindi kita binuhay nung bata ka. Hoy, para sabihin ko sa'yo, kung masamang ina nga ako sa anak ko, sana nauna na ako naging masamang ate sa'yo.
Sana noon pa lang pinabayaan na kitang manlimos dun sa kalye para damputin ka ng mga otoridad at dalin sa bahay ampunan. Pero ginapang kita, pinakain, pinag-aral. Gusto ko lang naman na umalis ka na sa bahay namin, tapos hindi yung dami mo pang sinasabi, nakakainit ka ng ulo. Labag po sa loob ko na paalisin ni Ate Myra sa nirerentahan naming apartment pero wala na akong nagawa nang bigyan niya ako ng palugit. Para sa kanya ay siksika na raw kami sa maliit na paupahang yon kaya dapat na magkanya-kanya na kami. Tapos na rin daw ang responsibilidad niya sa akin at matanda na ako para hindi bumukod. Saka nang ipagtapat niya pong buntis siya sa anak nila ni Eman ay lalo ko pong naramdamang wala na akong puwang sa pamilya nila. Nakakatampo lang kasi kapatid niya ako pero kung paalisin niya ako ay para akong ibang tao. Nang makahanap ako ng rerentahang apartment malapit sa pinagtatrabahuhan ko ay umalis na nga po ako sa poder ng ate ko, Papa Dudut. Sa pag-iisa ko sa 4 na sulok ng maliit na kwartong inuupahan ko, naramdaman ko po yung labis na lungkot. Yun din ang eksaktong pakiramdam ko noong magkasunod na namatay ang mga magulang namin dahil sa sakit at aksidente. Opo, inalagaan ako at pinag-aral ni Ate Myra. Pero hindi naman kami ganon ka-close, Papa Dudut. Madalas ay sinusungitan niya ako noong bata ako kaya naman takot po ako sa kanya. 6 na taon po ang tanda sa akin ni Ate Myra, 14 anyos ako nang maulila kami at 20 naman noon si ate. Meron na siyang trabaho. Sa kabila ng mga tampo ko sa kanya ay mahal ko po ang ate ko dahil pamilya ko siya. Kaya lang dahil sa pagpapaalis niya sa akin sa bahay nila, naipon na lang ng naipon yung sama ng loob ko sa dibdib ko para sa sarili kong kapatid. Doon na ako nagpakabisi sa trabaho para hindi ko na nga po maalala yung lungkot na nararamdaman ko. Pero hindi ko pa rin po mapigilang isipin si Archie lalo na nung iyak siya ng iyak. Nang araw na umalis ako sa bahay nila. Kaya nga kahit ayokong makita ang kapatid ko at ang live-in partner niya ay pumupunta pa rin ako sa kanila para dalawin ang pamangkin ko, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan. Paanong hinahayaan ka lang nilang mag-isa rito sa bahay, Archie? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po, Tito. Kasi may kasama po ako. Ha? Kasama? Opo. Kukunin ko po sa damitan ko para makita nyo. Ano kayang sinasabi ng batang to na kasama raw niya? Ito po, Tito, oh. Si Teddy Bear. Saan mo nakita yan? Doon po sa dati niyong damitan. Sa inyo po ba to? Oo, sa akin nga to, Archie. Di ko napansin na naiwan ko pero mabuti dahil nakita mo. Maalikabok nga po nung nakita ko tapos sabi ni Mama itapon ko na raw kasi baka sinusurot na. Kaso umiyak ako. Sabi ko lalabang ko na lang. Buti pumayag siya. Tingnan niyo, ganda-ganda na. Oo nga, para na ulit bago. Buti na lang nilaban mo at inalagaan yung teddy bear ko. Opo, kasi pag nalulungkot ako, niyayakap ko lang si Teddy Bear. Tapos nawawala na po yung lungkot ko. Lagi ko rin siyang katabi pag natutulog ako. Saan po to galing, Tito? Regalo sa akin yan nung Christmas party namin. Masaya ako kasi yan yung kauna-unahan kong laruan. Katulad mo, si Teddy Bear din yung kasakasama ko noon at kausap kapag mag-isa lang ako. Ilang beses na rin niyang tinapon ni Ate Myra kasi matanda na raw ako para magkaroon ng laruan. Pero nahahanap ko pa rin. Pinagtatapon niya tapos dinadampot ko si Teddy Bear para laban at itago sa kanya. Mabuti na lang nakita mo siya. Sa'yo na lang yan, Archie. Promise po, ingatan ko po to, Tito. Promise ha? Para kahit wala na ako rito sa bahay niyo. Kunwari kasama mo pa rin ako kasi meron ka ng Teddy Bear. Ay, di ka na po ba babalik dito? Miss na po kita. Kahit gusto ko, komplikado, Archie. Pero lagi naman kitang pupuntahan dito para di mo ako masyadong mamiss. Kumusta ka naman?
Di ka ba sinasaktan ng Emma na yon? Di naman po, pero madalas pa rin siyang galit sa akin. Si mama po, masungit pa rin. Iniintindi ko na lang po, tito. Pero minsan, naiinggit po ako sa ibang bata kasi mababait mga mama nila. Tapos, mahal sila ng mga papa nila. Ikaw na lang po yung nagmamahal sa akin tapos hindi pa kita laging kasama. Ay, sorry Archie. Kasi kailangan mong maranasan yan. Hindi mo yan deserve, lalo na't bata ka pa. Pasensya ka na rin kasi wala akong magawa. Sinubukan ko pero wala akong karapatan dahil laging sinasabi ni Ate Myra na pamangkin lang kita, na siya pa rin daw ang nanay mo. Sana lagi mong tatandaan na mahal kita. Ako na nagpalaki sa'yo, kaya lagi kang laman ng puso ko. Alam ko po yun, tito. At mahal na mahal din po kita. Sana ikaw na lang po ang tatay ko. Kasi mas anak pa po trato niyo sa akin kaysa kay mama eh. Lalo na ngayon na magkaka-baby na sila ni Tito Eman. Pero may napapansin po ako kay mama, tito. Huwag po kayo maingay na sinabi ko sa inyo ha. Ha? Ano yun? Nakikita ko siya laging may kausap sa cellphone. Tinatawag niya pong babe. Hindi po yun yung tawagan nila ni Tito Eman eh, kaya sure ako na ibang tao yun. Masama nagsisinungaling, Archie. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo! Tapos lagi na po silang nag-aaway ni Tito Eman. Naririnig ko, sinasabihan niya si Mama na may ibang lalaki. Sinasabi naman ni Mama na wala, na nag-iimbento lang si Tito Eman. Pag nagsisigawan na po sila, natatakot ako eh. Kaya nagtataklob ako ng kumot tapos niyayakap ko si Teddy Bear. Kung totoo nga yan, sana lang maisip ni Ate Myra na malaking gulo yung pinapasok niya. Magkakaanak na sila ni Eman. Tapos nakuha niya pang manlalaki. Hindi ko na talaga kilala ang ate ko. Hindi naman siya ganyan pero habang tumatagal mas lumalala siya. Sana mali ka lang ng akala, Archie. Sana hindi totoo. Hindi po ako makapaniwala sa mga sinabi ni Archie tungkol sa ate ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi sinungaling ang pamangkin ko pero hindi ko pa po kinumpronta si Ate Myra dahil may samaan pa po kami ng loob ng panahon na yon. Sinabi ko pa nga noon sa sarili ko na bahala na siya sa buhay niya na wala na akong pakialam sa mga desisyon na gagawin niya dahil matanda na siya. Kung gusto niyang sirain ng pamilya na binubuo nila ni Eman, nasa kanya na yon. Aaminin ko po na naging matigas ang puso ko para sa sarili kong kapatid ng panahon na yon, Papa Dudut. Kay Archie na lang talaga ako may pakialam kasi dumalang naman ang dumalang ang pagkikita namin at pagdalaw ko sa kanya nang malipat ako ng trabaho at lumayo po ako ng destino. Bali nasa Baguio na po ako ng panahon na yon sa sister company ng pinapasukan ko. Kaya bihira na lamang po akong umuwi sa Antipolo hanggang sa nabalitaan ko na lamang po sa mga kakilala ko doon na nakipagtanan si Ate Myra sa bago niyang lalaki at iniwan si Archie sa poder ni Eman. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umuwi po agad ako sa Antipolo matapos kong malaman ang nangyari. Pero naabutan ko pong binubugbog ni Eman ng pamangkin ko kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na ipabarangay siya. Galit na galit po ako ng panahon na yon dahil wala siyang karapatang pagbuntunan ng galit ang batang wala namang kasalanan sa nangyari sa kanila ng ate ko. Hindi ko na po pinakinggan ang paliwanag ni Eman kung gaano siya nasasaktan nang iwanan siya at ipagpalit ni Ate Myra sa ibang lalaki dahil ang gusto ko po ay makulong siya. Kasi sinaktan niya si Archie, ang batang bata pa po ng pamangkin ko para makaranas ng ganong klase ng kapabayaan at pagmamaltrato. Kaya naman galit na galit ako sa kanila ng ate ko. Ako na po ang tumayong guardian ni Archie, Papa Dudut. Nagstay kami sa Antipolo ng ilang araw dahil ayaw niyang sumama sa akin sa Baguio City. Gusto raw po niyang hintaying bumalik ang mama niya kahit na sinabi ko na sa kanya na hindi na yon mangyayari.
Umiiyak na lamang po ng umiiyak ang pamangkin ko dahil iniwan na siya ng mama niya, bagay na kinakalungkot ko ng husto. Hindi ko po kasi lubos maisip kung paanong nagawang abandonahin ng ate ko ang sarili niyang anak at iwan si Archie sa taong minsang nanakit sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko po mapapatawad si Ate Myra kahit na bumalik pa siya sa buhay ng anak niya. Hindi nagtagal ay nakumbinsi ko pong sumama sa akin si Archie sa Baguio dahil andon ang trabaho ko. Pero hindi po ganong kabilis na nakapag-adjust ang pamangkin ko, Papa Dudut. Naging masakitin po siya at malungkutin kaya naman apektado po ako ng husto. Kaya nung isang beses na na-ospital si Archie dahil sa taas ng lagnat ay nirequest niya sa akin na gusto niyang makausap ang mama niya. Awang-awa po ako sa pamangkin ko, Papa Dudut. Dahil butot balat na siya. Wala siyang ganang kumain at lagi na lamang siyang umiiyak. Nag-aalala na ako sa kanya kaya ang ginawa ko noon ay ginawa ko makakaya ko para makontak si Ate Myra at pakiusapang balikan niya ang anak niya, Papa Dudut. Tagal namang sagutin. Sabi ng kapitbahay namin, ito raw bagong number ni ate. Hello? Hello? Ate Myra? Jetro! Naknang tok neneng! Paano mo nalaman tong bagong number ko? Di na mahalaga yun. Teka, asan ka ba? Bakit mo ba? Ate Myra naman. Nasa ospital kami ngayon ni Archie. Sinugod ko na siya rito kasi mataas lagnat niya. Pero hinahanap ka niya. Gusto ko raw niyang makausap kaya nga ginawa ko lahat para makontak ka lang. Hirap mo talagang umintindi eh. Kaya ko nga iniwan niyang batang niyang kay Eman kasi sawang-sawa na ako sa kanilang dalawa. Oh, nasa'yo na naman pala siya eh. Di ikaw na bahala dyan. Wala na akong pakialam sa kanya. Ano ka mo? Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa sinabi mo? Anak mo si Archie, ipapaalala ko lang sa'yo. Anak na hindi ko ginusto. Napakasama mo naman. Mangilabot ka nga ate. Hindi na ako marunong kilabutan. Alam mo naman na ayoko talaga sa batang yan nun pa man. Di ko yan ginusto kahit galing pa siya sa tiyan ko. Sinubukan ko naman kaso wala talaga. Hanggang sa napag-isip-isip ko na gusto ko na magsimula ng panibagong buhay na hindi siya kasama. Sakto, nakilala ko tong mister ko. Mas nakakalamang kay Eman kaya pati siya sinipa ako na rin sa buhay ko. Ayoko kasi talaga ng mga batugan at walang alam kundi magsabong. Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo. Sana sa akin mo na lang iniwan si Archie. Kung hindi ko pa nalaman sa mga kakilala natin sa Antipolo, yung ginawa mong pang-iiwan sa kanya sa poder ng Eman na yun, baka hindi ko na naabutang buhay ang pamangkin ko. Kaya nga umuwi ako agad. Tapos alam mo bang nadatnan ko lang naman na binubugbog ng walang hiyang lalaking yon ang anak mo. Gabi-gabi kong tinatanong ang Diyos kung paano ka naging ina, kung malademonyo yung ugali mo. Wala kang konsensya, Ate Myra. Napakasama mo! Sabihin mo na gusto mong sabihin wala na akong pakialam. Sa kamalay natin pasawayan si Archie kaya nasaktan ni Eman. Sutil din naman kasi ang pamangkin mo. Hindi totoo yan. Mabait na bata si Archie. Kayo ng Eman na yun yung masasamang tao rito. Sana hindi ka na lang niya naging nanay kung hindi mo lang din siya kayang mahalin. Wag mo na nga akong dramahan. Kakarindi ka eh. Kung gusto mo, ikaw na lang magmahal sa pamangkin mo. Total close naman kayong dalawa. Parang tatay na nga turing niya sa'yo, di ba? Di ka ba natutuwa? May instant anak ka na? Tantanan niyo na ako ha? Nakakabwisit na kayo. Kayo na lang magsama, wag niyo na akong isali kasi may sarili na akong pamilya. Sige na, bababa ko na tong phone kasi baka hanapin na ako ng asawa ko. Sabihin mo na lang kay Archie na hindi na ako babalik kaya wag na siyang maghintay. At kumain ka mo siya kung gusto niyang gumaling dahil kung ayaw niya, bahala siyang mamatay. Ate Myra? Ate Myra! Hindi ko po alam na meron pala talagang masamang magulang. Yun po ang eksaktong pinatunayan ni Ate Myra nang hindi niya piliin si Archie at tuluyang iwanan sa poder. Sa poder ko ang pamangkin ko, Papa Dudut. Maghahalong galit at pagkadismaya ang namayani sa akin ng panahon na yon.
Kung balang araw babalik man si ate sa buhay ni Archie ay gusto ko na pong ipagdamot sa kanya ang pamangkin ko dahil hindi niya deserve ang magkaroon ng anak na sa dulo ay pababayaan niya lang din. Kaya nga sinabi ko noon sa sarili ko na ako na ang tatayong tatay sa pamangkin ko. Pinaliwanag ko po kay Archie ang sitwasyon at pasalamat na lamang ako sa Diyos. Dahil sa murang edad niya ay naunawaan niya. Oo, namimiss pa rin niya si Ate Myra pero kailangan naming magpatuloy sa buhay dahil kami na lamang ang magkasama. Makalipas ang ilang buwan, na-assign po ulit ako sa Antipolo kaya bumalik kami dito ni Archie Papadudut. Nagrenta po kami ng maliit na apartment kung saan ay tumira kaming magkasama. Ako na po ang bumuhay kay Archie, nagpaaral sa kanya at tinuring niyang totoong tatay. At kahit noong mga panahong nalaman naming namatay si Ate Myra sa panganganak, kasama ang baby niya ay naging sandigan po namin ni Archie ang isa't isa para magpatuloy sa buhay. Ako bilang nangako na gagabayan siya at susuportahan sa pag-aaral niya at siya bilang estudyante na may mga pangarap na gustong matupad balang araw. Mabilis po na lumipas sa mga taon, halos magsasampung taon na pala ang nagdaan, Papa Dudut. Nakakataba ng puso dahil meron na po akong kolehiyo. Sigurado po ba kayo na kaya nyo pag pumasok ako sa school bukas? Oo naman. O ayan, umuubo kayo. Kinakabahan ako, parang hindi nyo naman po kaya eh. Kayo lang po mag-isa rito tapos may sakit pa kayo. Kaya ko naman sarili ko, nak. Ubo lang to at kaunting lagnat. Huwag ka na mag-alala. Saka di ba, excited ka sa unang araw mo sa kolehiyo? Excited po ako pero nag-aalala po ako eh. Hindi ko po kasi alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari. Baka hindi ko po kayanin pa. Ha? Ikaw? Hindi mo kakayanin? Paano mo naman nasabi yun? Iba na po kasi yung college kesa sa senior high. Mas mahirap na. Natatakot po ako na baka mabigo ko kayo kasi di po ba nangako ako na mag-aaral po ako ng mabuti para matupad yung pangarap natin na magpupulis ako? Andun na tayo. Pero wag ka pa rin paapekto sa takot mo. Kasi hahadlangan ka lang yan sa pag-aaral mo. Kung lagi-lagi mong iisiping natatakot ka, hindi ka makakausad, nak. Saka huwag ka mag-alala. Ano't ano man mangyari, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Alam mo namang hindi kita iiwanan, di ba? Kailan ba kita iniwan? Pa, wala po ako natatandaan na iniwan niyo ako kahit nung bata pa lang ako. Kaya sobrang thank you po. Kasi palagi niyo akong sinasamahan. Yung alam ko po na nandyan lang kayo lagi sa tabi ko para suportahan ako. Sobrang sapat na po yun para sa akin. Dahil po doon, napapanatag ang isip ko. Siyempre, sinabi ko noon sa sarili ko na ako na yung tatayong magulang mo. Hindi ka naman iba sa akin eh. Magkadugo tayo. Hindi man kita totoong anak, tinuring naman kitang tunay na anak. Doon po ako pinakaswerte na tinuring niyo po ako na parang tunay na anak ninyo. Siguro kung wala kayo baka napariwara na ako. Kayo po yung nagligtas sa akin kay Tito Emma nung iniwan ako sa kanya ni Mama. Kaya sinabi ko po talaga sa sarili ko na pagbubutiin ko yung pag-aaral ko para maipagmalaki niyo po ako pa. Pinagmamalaki na kita kasi marami ka nang nalagpasang pagsubok simula bata ka pa lang, Archie. Pinagmamalaki na kita sa pagiging matapang, matatag at maintindihin mo. Hindi mo lang alam na ikaw yung inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. Mahal na mahal ko po kayo, Papa. Kasi dahil po sa inyo nagkaroon ako ng tatay. Dati kasi inggit na inggit ako sa mga kaibigan at kaklase ko na may mababait na tatay. Ako, wala. Laging sinasabi ni Mama na kasalanan ko raw kung bakit siya hiniwalayan ng tatay ko. Kasi raw dumating ako sa buhay nila. Wala kang kasalanan. Wag na wag mong sisisihin sarili mo dahil lang sa pareho silang walang kakayahan maging mabuting magulang sa'yo, Archie.
Tandaan mo lagi na blessing ka sa mundong to. Blessing ka sa akin kasi binigyan mo ko ng dahilan para lalong magsumikap sa buhay. Alam nyo pa, wala nga akong mabuting tatay pero meron naman po akong mabuting tito. Tapos ngayon, papa ko na rin kayo. Kaya thank you po talaga. Sana papa gumaling ka na agad para hindi na ako mag-alala. Gagaling din ako. Huwag ka sabi mag-alala. Kaunting pahinga lang to. O siya, matulog ka na. Maaga pa klase mo bukas. Hindi ka pwedeng malate. Sige po, good night po papa. Promise, uuwi po ako na maaga pagkatapos ng klase namin bukas. Tapos kukwentuhan ko po kayo kung ano yung mga nangyari sa araw ko. Hihintayin ko, nak. Good night din sa'yo. I love you po. Mas love kita, anak. Hindi naman po lumala ang sakit ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Siguro'y nasobrahan lang ako sa trabaho tapos naambunan kaya tinangkaso ako. Pero dahil kay Archie at sa pag-aalaga niya sa akin ay naging maayos ang lahat. Inalagaan niya ako dahil nagkaroon ako ng magandang pahinga at madalas ay nakakainom ako ng gamot dahil sa tulong niya. Habang nagpapahinga ako sa bahay namin ay lagi ko pong kinakausap ang Diyos. At nagpapasalamat sa Kanya dahil patuloy niya kaming pinagpapala at iniingatan ni Archie, Papa Dudut. Salat man kami sa yaman at material na bagay ay punong-puno naman po ng pag-ibig ang munti naming pamilya ng pamangkin ko. Doon pa lang ay masayang masaya na ako. Sa kasalukuyan ay nasa 3 taon na po sa college si Archie at patuloy ko po siyang iginagapang sa pag-aaral niya. Kitang-kita ko rin kasi kung gaano kasikap ang pamangkin ko na itinuring ko ng tunay na anak, Papa Dudut. Kung tatanungin ako ng mga kabarangay natin kung wala ba akong planong bumuo ng sarili kong pamilya, wala na po dahil masaya na akong kasama si Archie. Masaya na akong maging tatay sa kanya at magulang, bagay na hindi nagawa ni Ate Myra sa sarili niyang anak. Siguro ganon talaga. Kung ano yung pagkukulang na naranasan natin, ayaw nating ipasa sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nga araw-araw ay ginagawa ko ang lahat para mapunan ng pagkalinga, pag-ibig at pagsuporta ang puso ni Archie para pag tumanda na siya ay hindi na niya maipasa sa magiging anak niya yung mga malulungkot at masasakit na bagay na naranasan niya simula pagkabata. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay naming magtiyuhin. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Lagi po kami nakatune in sa inyong istasyon at para sa amin ni Archie, ang Barangay LS po ang number 1. God bless po and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jetro. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1